Okay, ang tutorial po natin ngayon is yung paano i-upgrade yung UMID ID to UMID Pay Card. And then sa dulo, i-explain ko yung iba na information. Okay? Ah, example, meron na kayong SS number, meron na kayong SS online account, na-capture na kayo ng ID sa SS branch. So, pag na-capture na kayo ng SSID ng SSID sa SS branch, dun sa member information nyo, under UMID ID details, may makikita kayo nito. Yan. So, ito kasi yung gagamitin nyo sa pag-upgrade to UMID Pay Card. So, explain ko sa dulo kung ano yung UMID Pay Card. So, for now, explain ko muna kung paano siya i-upgrade. So, itong account na gamit ko is account ng mother ko. Sa case ng mother ko, meron ka kasi talagang marireceive na transaction number sa email. Kaso yung transaction number na na-receive ko sa email ng mother ko is hindi ina-accept dun sa upgrade sa Union Bank website. Kaya ang ginamit kong transaction number is yun nandito pa rin sa SS, which is pumasok. Okay? Ngayon, kung may card transaction number ka na, pupunta ka ngayon sa sa online.unionbankph.com/online banking/sign up, mag-open ka ng account. Okay, again, i-discuss ko mamaya kung bakit. So, pag napindot mo na yung I want to open a Union Bank account, kiklik mo ito, government card with savings account. Okay, just click continue. Just click again. So again, wala pong bayad dito. Libre po. Okay? Di ko alam kung libre lang sa una or may bayad na sa susunod. I think sa susunod siguro may bayad na. So just select. And then, I consent. Again, meron ka pa palang gagawin dito. Dito sa services, ito, services. Pupunta ka dito, upgrade to UMID ATM Pay Card. Wait. Okay. Again, pupunta ka dito to upgrade to UMID ATM Pay Card. Bakit? Bakit mo gagawin yon? Kasi ito is para bigyan mo ng consent si SSS na i-share yung data mo kay Union Bank para sa upgrade ng UMID ATM Pay Card mo. So, ulitin ko, una, ito, yan, importante. Number 2, bibigyan mo ng consent si SSS para i-share niya yung data mo kay Union Bank. Upgrade to UMID ATM. Andyan naman yung instruction, basta na-click nyo yan. So, pag natapos nyo na yung dalawang yan, magpo-proceed na kayo doon sa open account, which is ito. So, yung SS transaction number, ito yon. Yan. Dito may lalagay yung SS number mo. Nationality, basta lahat lang ilalagay dito valid. Number, first name, middle name, last name. Then yung susunod na information, napipilapan mo ito. Union Bank profile. Basta i-follow mo lang yung mga instruction paano ma-finish yan. Then yung financial information mo. So, tatanungin doon yung mga financial information mo. Basta click continue lang after mo ma-fill up ang bawat isa. And then additional information. Kung ano pa yung hingin niyang mga additional information. Document upload. So, yung mga, halimbawa, ID mo, i-upload mo dyan. Then, delivery details. So, bakit? Kasi, bakit may delivery details? May delivery details kasi yung UMID Pay Card na magagawa, i-deliver na lang yan sa bahay nyo. So, pag NCR, up to 7 days. Pag province, up to 20 days.
So, sa case ng mother ko ulit, umabot siya ng halos isang buwan bago niya na-receive since natapos kong i-upgrade. Siguro dahil may mga problem pa or maraming mga ginagawa kaya medyo na-delay. But for good news naman, hawak na ng mother ko yung UMID pay card niya. And then again, yung delivery details kung saan i-deliver yung mailing address nyo, ang magdi-deliver nito is Intrigo. Yun yung courier ng Union Bank eh. So Union Bank na kasi ang magbibigay ng UMID pay card. Okay, siya na magde-deliver sa bahay niya. Then review and then submit. Okay. Ngayon, i-explain ko ngayon kung bakit kailangan itong UMID pay card. Itong UMID pay card, kung na to, disbursement, consider as disbursement nyo na. Actually, papakita ko sa inyo dito. Wait. Pwede ka kasi mag-enroll ng disbursement mo dito. Disbursement module. Okay, so temporary, siguro may update kaya temporary unavailable. So sa disbursement module, pwede ka kasi maglagay ng disbursement mo, GCash or bank. Okay, so ituturo ko rin sa susunod na kung paano mag-enroll ng disbursement. So itong UMID pay card na to, once na naging okay na-receive nyo na, nasa sa inyo na, automatic na ang ilalagay ni SS yan as disbursement. Hindi nyo na kailangan siyang i-enroll. Automatic na siyang papasok as disbursement. Bakit kailangan ng disbursement? Ganito po yan. Ang tanong, ba't kailangan ng disbursement, di ba? So, since nire-record na lahat ni SSS online, so, yung mga, for example, yung salary nyo, salary loan, benefits of, yung mga benefits nyo, like unemployment benefits, halimbawa. So, ito ang unemployment benefits, mayroon din tayong tutorial dyan na gagawin. But for now, yung disbursement nga, yung dinidiscuss natin muna. So, yung disbursement na yan, dyan na kasi papasok yung mga loan nyo, yung mga benefits nyo pag nag-file kayo. Hindi na kayo pupunta doon sa SS branch. Kumbaga, automatic papasok sa disbursement nyo. Again, pwede maglagay ng mga e-wallet disbursement like GCash. Pero yung huling pagkakaalam ko, nung ginawa kong receiver yung GCash ko as receiver ng niloan ko, hindi allowed yung GCash. So, kaya pinasok ko yung Union Bank account ko. Yung Union Bank na account ko. So, dun ko nilink yung sa loan ko. So, nung approve na yung loan ko, pumasok na yung loan ko dun sa Union Bank ko, which is nasa disbursement. Okay? So, ang tanong ulit, after nyo ma-upgrade or makapag-open account kayo sa Union Bank, yung kung na-upgrade, after nyo ma-upgrade yung UMID pay card nyo, ang magdi-deliver po niyan si Intrigo. Si Union Bank na po ang ang bola dyan. Hindi na si SS kasi si Union Bank yung gagawa na ng UMID pay card. So, i-deliver yan sa NCR up to 7 days, pag province up to 20 days. So, in my case of my mother nga, umabot siya ng almost 1 month. Kasi actually, acceptable naman kasi, di ba, 2019 pa niya kasi talaga pinapalitan yung ID niya. Kaso pinasukan tayo ng pandemic yun. Kaya medyo na-delay. So, ngayon, for good news, nasa kanya na yung ID niya. Ngayon, since may UMID pay card na kayo, again, automatic po yan magiging disbursement. Hindi nyo na kailangan i-enroll. So, pag nag-file kayo ng retirements,
retirement or kahit anong benefits, papasok na yan dyan sa ATM nyo. And then, pag na-receive nyo na pala yung yung UMID Pay card nyo, i-download nyo lang yung Union Bank app. Okay? Doon sa Union Bank app, gagawa lang kayo ng profile nyo doon. Ilalagay nyo lang kung gagawa lang kayo ng account nyo sa Union Bank. And then, ipasok nyo kung ano yung account details ng Union Bank account nyo. After nun, pwede nyo nang i-activate yung Union Bank account nyo o yung UMID Pay card nyo gamit yung app. Hindi nyo na kailangan pumunta sa ATM machine. Okay? Hindi nyo na kailangan pumunta doon para doon i-activate, doon mag-assign ng PIN. Doon sa app ni Union Bank, pwede mo nang i-activate yung account mo. Ang naalala kong tatanungin niya lang doon yung card number, and then yung expiration, yung pangalan mo, and then click activate, tapos and then after nun i-assign ka ng PIN. So yung iba pupunta sa ATM machine para mag-assign ng PIN. Doon sa app ni Union Bank, pwede ka na rin mag-assign ng PIN. So nung inactivate at nilagyan ko ng PIN yung UMID Pay card ng mother ko, hindi na ako pumunta sa ATM machine, through app lang. So yun lang. Okay, sa ibang katanungan nyo, I think i-comment nyo na lang dun sa video. Mag-comment kayo dun kung may ibang mga katanungan kayo about dun. Again, may separate tutorial tayo for disbursement and for unemployment benefit. Okay, thank you.